after, like, I think 1 month, nawala ako, hindi ako gumawa ng vid. So, I'm very sorry, guys. Baka ginutom ko yung ibang alaga ko dyan, but I'm back. So, isa to sa mga requested na videos sa Santan. It's about yung mole concept. Okay? Mole concept. So, sa mole concept, we will be tackling Avogadro's number. So, AN na lang for short for Avogadro's number, which will be 6.2 times 10 raised to 23. So, short introduction lang tayo. Ang Avogadro's number, ginagamit natin yan pag naghahanap tayo ng mga particles. Okay? Particles, such as atoms, we also have molecules, formula units, in short, FU. We also use it for, etc. No? So, lahat yan, pwede niyang maging unit ng Avogadro's number. Kita ba? Yan. So, lahat yan ay pwede maging unit ni Avogadro's number. So, before we start, hindi ito tinurin ni Ma'am Arlene. This is my own formula. Okay? So, you could use this para kung nalilito ka sa, kunyari, for example, nalilito ka sa ganyan, tapos kung saan mo lalagay yung mole, saan mo ka ganyan, don't worry. You could use this formula. So, this formula depends on actually two terms. So, depende to sa hinahanap mo at sa given mo. Dito ay ang ating number of mole. I already sent this sa Papa sa GC. Number of mole, mass, molar mass. And then the other one is the meron na rin tayong number of mole, and we have the particles here. Particles yan yung atom, yung FU unit, FU or yung formula units. We have the molecules, yun dyan. And dito yung Avogadro's number. So that's the formula that I use when I am solving for the mole concept. Okay? So, paano yan? Depende yan sa hinahanap. For example, ang hinahanap mo ay mass. So, you know na dito ka. Itong formula ang gagamitin mo kasi ito lang yung may mass. For example, you want to turn your mole into a particle. So, itong gagamitin mo. Diba? You want to turn your mole into an atom. Dito ka. So, ganyan ka maggamit ng formula. Let's go with this example, no? This is a problem. So, number of moles daw, and 2 times 10 raised to the power of 28. That's 28. Atoms of Ca. So, given tayo ng atoms, and hinahanap yung number of moles. So, hinahanap ay number of moles, no? Number of moles of Ca. So, going back to our formula, sulat ko lang dito onte. Going back to our formula, ito yung ating formula, di ba? So, dito ay si mole. Sorry, masyado na siyang maliit. Sige, lakihan ko na lang. Number of mole. Dito ay ang particle, kasi atoms eh. And dito yung Avogadro's number. So, yan ang babasihan natin kasi ang given niya ay number of moles and atoms. So, dito may particle. So, how will we do that? First, para hindi kayo malito sa ganito, ang laging nasa gilid ay ang given. So, sulat mo dito sa gilid 2 times 10 raised to the power of 28 atoms. Huwag mo kalimutan yung units ha, kasi sa exam, pag walang units, minus agad. Then, dito, titignan na natin yung formula. Okay. So, atoms. Hinahanap natin yung moles. So, we will use moles, particles over Avogadro's number. In order to do that, dapat ito ay mapunta dito sa taas. Paano? Diba when we are multiplying sa math, pag ganito. Okay? So, ito, si 2 point ano, pag ginawa natin fraction yan, edi dito siya ma-multiply. Okay? So, ang gagawin natin, para ito mapunta dito sa taas, dito yung 1 mole.
Yan. Diba? Then, Avogadro's number. To remove the atom units, ito ang magkakaroon ng atoms para cancel out. Yan. Okay? Yung Avogadro's number, it serves as para matanggal yung units nito, para siya maging mole. So, pag minultiply natin yan, ito magiging mole. I-over mo siya 6.2 times the raised to the, or the Avogadro's number. O sige, try ko sa calcu ho. 2.0 times 10 raised to the power of 28 over 6.0 times 10 raised to the power of 23. So we have 33222.591 etc. Wait, let me just set this up sa science. Hindi pala siya naka-science. That's why. Ulit natin sa science para sure. 28 over 6.2 times 10 raised to 23. Ayun. So, since atoms yung hinahanap, dapat siya ay nakaganitong form. Hindi siya naka-decimal na pang grams lang yun. Sa grams lang tayo. So, 3.3. Kasi ito ay dalawa lang. Dito, hindi tayo susunod dito. Sa significant figures, we never follow this. Hindi tayo nag-follow dito. Kasi this is a constant. Constant yan. Ito lang yung susundan natin. Dito lang sa given. So, 1, 2. Dalawa lang yung sig figs natin dito sa calculator. Ang kasunod ay 2. So, 3.3 times 10 raised to the power of 4 moles of Ca. So, that's the answer. Okay? So, when we are following the significant figures, ibig sabihin significant figures, ilang numbers? 1, 2. There's 2 significant figures. Tinatanong niyo sa akin, kailan ba? Kailan ba ako mag-follow sa significant figures? Kailan ako mag-follow sa decimal places? Significant figures applies sa mole concept. At nag-a-apply rin siya sa EF and MF. However, pag pumunta tayo sa percent composition na lesson, gumagamit tayo ng atomic weight and the molar mass. Pag gumagamit tayo ng atomic weight lang and molar mass as our given, we will follow the number of decimal places. Mamaya may explain ko yan. Pag ganyan, so number of molecules daw, and 3 times 10 raised to the power of 4 mole of H2O. So, water. We follow our, number of molecules, ibig sabihin particle, and Avogadro's number. Ngayon, ang hinahanap ay number of molecules. Ibig sabihin, dito siya. So, pag tinanggal natin, we will multiply mole and Avogadro's number. So, as I said earlier, itong given, lagi siyang nasa gilid. No? Burahin ko na to. Ayan. So, ano ang gagawin natin para ito ay ma-multiply kay Avogadro's number? Oh, I forgot the, unit. Ang gagawin natin, since pag ganito, di ba siya? Pag ganito ang pag-multiply natin, pag ginawa ng fraction to, instead na yung mole ay nasa taas, sa baba ngayon yung mole. Bakit? Para ito, ma-cancel out natin sila. At ma-multiply natin siya kay Avogadro's number. So, eto si Avogadro's number, yan, siya ang magkakaroon ng units na molecules. Diba, as I mentioned earlier, si Avogadro's number, either siya yung nagtatanggal ng units, or siya yung nag-a-add ng bagong units mo. Yan. So, you cancel out the mole, and you multiply these two. So, sa calcu, magiging 3 times 10 raised to the power 24 times 6.2 times 10 raised to the power of 23. Oh, error. No, what happened? 3 times 10 raised to the power of 4. Times natin siya kay 6.02 times 10 raised to the power 23. Magiging 180. 6. But ang ating significant figures ay 3.
1, 2, 3. Sabihin, itong kukunin lang natin dito ay... Okay, sige, pakita ko na lang. 1.086, diba? Times 10 raised to the power of 28. Pero, ang significant figures natin ay tatlo lang. Diba? Base sa given. Paano natin ito gagawin tatlo? Okay? So, itong 6 na to, diba tatlo ito lang kailangan natin. Ang 6 na to, para matanggal, maglilipat tayo dito. I-round up natin din. Diba pa nag-round up tayo ng 6, magiging 10. That's why, magiging 1.81 times 10 raised to the power of 28 molecules. So, that's the answer. Okay?